ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Marami ang nangangarap ng isang perpektong pamilya. Pero sa realidad ng buhay ay hindi ito nag-i-exist dahil lahat ng pamilya ay nagkakaroon ng problema. Lahat ay nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. At yung iba ay umaabot pa sa puntong nasisira na ang relasyon nila. Kapag wala na ang pundasyon, may pag-asa pa kayang mabuo ang isang pamilyang pinaguhon ng isang malaking pagsubok. Pakinggan ang kwento ni Johnny dito sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa lahat ng mga taga-pakinig ninyo. Matagal ko na pong binabalak na magpadala ng liham sa inyo dahil sa malaking pagbabago sa buhay ko na sigurado akong magbibigay din ng aral sa mga taga-pakinig ninyo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Johnny. 49 anyos na ako nang magsimula ang kwento ko. Papadudot no read no write ako, kaya nagpatulong na lamang ako sa kumpare ko na maisulat at may padala sa inyo ang ibabahagi kong kwento. 12 anyos pa lamang ako nang magsimula ako magtrabaho, Papa Dudut. Nagsimula ako sa pagiging kargador at sa pagtitinda ng pandesal. At noong 15 anyos na ako ay pinasama naman ako ng tatay ko sa pagsasaka nila sa bukid at sa pagkakarpentero. Sa ganoong edad pa lamang, masasabi kong batak na ako sa pagtatrabaho. Pagtungtong ko naman sa edad na 17, pinagkasundo na ako ng mga magulang ko sa anak-anakan ng amo namin. Tawagin niyo na lamang siya sa pangalang Wendy. Hindi siya tunay na anak ng amo namin pero kinupkup siya ng mga ito. Bale siya yung kinausap ng mga magulang ko para ipakasal kami pagdating namin sa edad na 18. Masasabi kong maganda si Wendy at napakasipag niya. Kaya madaling nahulog ang loob ko sa kanya noong panahong yon. Matapos ikasal ay nagsama na kami. Tumira kami sa bahay ni Wendy na ipinagawa niya bago pa kami magkakilala. Ganon siya kadiskarte. May tindahan siya at nagluluto ng mga kakanin na dinideliver sa mga kantin sa mga eskwelahan, sa mga karinderya. At yung iba naman ay pinapalako niya kaya madali siyang nakaipon. Aaminin ko na nanliit ako noon dahil halos siya na ang bumubuhay sa pamilya namin. Nagkaroon na rin kasi kami ng mga anak kaya mas lumaki na ang aming konsumo. Hindi ko nagustuhan noon ang mga sinasabi ng mga nakakakilala sa amin. Naiinsulto ako kapag pinupuri nila ang asawa ko. Kaya kahit na alam kong mali ay pinahinto ko siya noon sa pagnenegosyo. Ang sabi ko ako na lamang ang bubuhay sa kanila. Pero hindi yun naging madali para sa akin dahil wala naman akong permanenteng trabaho. At mula nang huminto sa pagnenegosyo si Wendy ay nagipit kami ng sobra kaya napilitan na ring maglayas ang mga anak ko para matakasan yung hirap ng buhay sa pamilya namin. Yung iba nagdesisyon na magtrabaho at yung iba naman ay iginapang ang pag-aaral nila sa sarili nilang sikap. Nalulung naman ako noon sa anak, kaya madalas kong nasasaktan ang asawa ko at ang mga anak ko na naiwan sa amin tuwing nalalasing ako. Sa dalas ng pananakit ko sa kanila, ay naputol na yung sinturon na lagi kong ginagamit sa mga anak namin, Papa Dudut.
Wendy! Ay, lasing ka na naman. Gabi-gabi na lang, Johnny. Hindi ka pa ba nagsasawa sa alak? Huwag mo akong pakialaman. Pahingi pagkain, nagugutom ako. Nakita mo namang may ginagawa ako dito, hindi ba? Kailangan ko matapos tong pagbabalot ng empanada para may maibili naman ako ng bigas bukas. Ang sabi ko, nagugutom ako. Ikuha mo ako ng pagkain. Hoy, hindi mo ako utusan dito ha. Kung nagugutom ka, ipaghain mo yung sarili mo. Iinom-inom ka tapos mag-uutos ka na parang hari dito. Ang kapal naman ang mukha mo. Hoy! Humingi lang ako ng pagkain. Ang dahil mo na sinabi, buwisit ka! Ay, mas buwisit ka! Wala ka na nga matinong trabaho. Nagagawa mo pang maglasing gabi-gabi. Ang haba na ng listahan ng utang mong alak dun sa tindahan. Nagdagdag ka pa ng pulutan. Tapos sinong pinuputak din ng singilan, ha? Ako pa rin! Ay, Johnny naman! Nung naghahanap buhay ako ng matino, ang ayos-ayos ng buhay natin. Tapos pinatigil mo ko dahil dyan sa pride mo. Buti sana kung kaya mo panindigan yung sinabi mo na ikaw nang bahala sa amin ng mga anak mo, pero hindi eh! Idinamay mo lang kami sa miserable mong buhay! Tumahimik ka! Napakayabang mo porket mas malaki yung kinikita mo sa akin noon! Kahit kailan hindi kita niyabangan, ikaw lang yung nag-iisip niyan! Huwag mo nang bilogin ang ulo ko! Alam ko naman na gustong-gusto mo kapag pinupuri ka ng ibang tao. Habang ako, nagmumukhang inutil sa paningin nila dahil wala akong permanenteng trabaho. Naisip mo man lang ba na nanliliit ako sa ginagawa mo? Kung gano'n naman pala yung nararamdaman mo, eh di sana sinabi mo na lang sa akin kasi kaya naman kitang tulungan eh. Kahit nga magnegosyo na lang tayo. Hindi mo na kailangan magbabad sa sikat ng araw para kumita ng pera. Pero wala. Ayaw mong tulungan kita kasi masyadong mataas ang pride mo. At saka isa pa, kung ayaw mo palang nanliliit ka, eh di sana naghanap ka ng mas matinong trabaho. Kagaguhan niya sinasabi mo. Mabuti ka kasi nakapag-aral ka. Eh ako, mangmang yung tingin sa akin ng ibang tao. O kung ganon, bakit mas lalo mong pinasasama yung tingin nila sa'yo? Kung gusto mong mabago yon, abay simulan mo sa sarili mo, Johnny. Tigilan mo na yung kakainom mo at maghanap ka ng maayos na trabaho. May mga anak pa tayo na kailangan mag-aral. At saka isa pa, paano tayo makakaraos araw-araw kung aasa lang ako sa'yo na mag-aabot lang kung kailan mo gusto? Tumahimik ka! Punong-puno na ako sa'yo! O ikaw pa talaga yung malakas ang loob na magsabi niyan? Kapag sinabi ko tumahimik ka, iti ko mo na yung bibig mo! Hayop ka! Wala ka nang ang kwentang asawa! Nanununtok ka pa! Kapag hindi ka pa tumahimik, hindi lang yan ang aabutin mo sa akin! Wala kang karapatang saktan ako! Asawa mo ako! At hindi ako punching bag na pwede mong pagbuntulan ng galit kapag hindi mo matanggap yung mga sinasabi ko sa'yo! Sumusobra ka na, Johnny! Ang tagal ko na nagtitiis sa'yo kasi akala ko may pag-asa ka pa magbago! Pero hindi eh! Wala ka ng pag-asa! Kasi pinanindigan mo na kung gaano ka kademonyo! Papadudot madalas na ganon ang nangyayari tuwing nalalasing ako. Nung gabing yon ay nasuntok ko sa mukha si Wendy at nagkaroon siya ng pasa. Pinalampas niya yon nung una. Pero sa ikalawang beses na sinaktan ko siya ay mas malala pang nangyari. Buntis siya noon sa bunso naming anak nang bugbugin ko siya at hinabol pa ng itak. Sumama sa kanya ang mga anak namin pero naiwan yung bunso namin noon dahil nahila ko ito noong sinusubukang tumalon sa bintana. Ipinablatter ako ng asawa ko at pinalayo ako sa kanila. Wala naman akong magawa noon kaya pumunta na lamang muna ako sa mga kapatid ko sa Rizal. Na halos isuka na rin ako dahil sa pagiging mapanakit ko. Nakituloy ako sa kanila at naghanap ng trabaho. Natanggap naman ako sa paggawaan ng ube halaya na pagmamay-ari ng pinsan ko. Dahil malayo ako sa pamilya ko noon, ay nakikibalita na lamang ako sa nangyayari sa kanila. Nagpapadala din ako ng pera kahit na noong una ay ayaw itong tanggapin ni Wendy. At wala pang ang isang taon ay nagpasya na akong bumalik sa amin para makipag-ayos sa asawa ko. At bumawi naman sa mga anak namin. Isa pa ay nasabik din akong makita yung bunso naming anak dahil wala ako roon nang mga anak si Wendy.
Nang umalis ako, yung isang anak pa lang namin ang aming bunso. Papadudot, tinanggap ako ni Wendy, pinatawad niya ako at pinatunayan ko naman sa kanya na nagbago na talaga ako. Pero sa katagalan, noong nawala naman ako ng trabaho ay bumalik ako sa pagbibisyo. Doon na rin nangyari ang pinakamalalang pananakit na nagawa ko sa asawa ko. Pinagsusunto ko siya at pinagtangkaang saksakin. Kung hindi lang siya nanlaban noon at nakatakbo palabas ng bahay kasama yung anak namin na si Jury ay baka napatay ko na siya noong araw na yon. Sa pagkakataong yon ay pinadampot niya ako sa mga pulis para mabigyan ng leksyon. Pero hindi rin naman natuloy ang pagsasampa niya ng kaso dahil iniisip niya noon ang mga anak namin. Isa pa ay malaking abala raw sa kanya ang pag-aasikaso noon kaya minabuti niyang maghanap buhay na lamang. Nakauwi ako ulit sa bahay pero may usapan kami na hindi ko na siya muli pang pagbubuhatan ng kamay. Ganon din sa kahit na sino sa mga anak namin. Nagawa ko naman yon, papadudot, pero pinaramdam ko kay Wendy na dapat siyang makonsensya sa ginawa niya. Ang sarap talaga magpahinga. Ay, mabuti ka pa. Hindi ka man lang pinapawisan dyan sa higaan mo. Naka-electric fan ka. Tatayo lang kapag kakain na. Napakasarap ng buhay. Ganun talaga. Dapat lang na mahirapan ka. Ang lakas na loob mo'y pahuli ko sa mga pulis. Hindi mo naman pala kayang panindigan. Kung hindi ka naman isa't kalahating tanga, sana hindi mo na lang sinubukan. Tingnan mo, ikaw rin naman yung nahihirapan ngayon. Kung nagpasensya ka na lang sana. Magpasensya? Sa tingin mo, magpapasensya na lang ako kahit muntik mo na akong mapatay? Ipinahuli kita sa mga pulis para makaramdam ka naman ng takot sa katawan. Sinong tinakot mo? Ako? Nakita mo ba akong nanginig nung hulihin nila? Alam kong makakauwi rin ako. Hindi mo ako kaya. Alam ko na mahina ka. O sige, mahina na kung mahina. Pero yung tinatawag mo mahina, kayang buhayin yung pamilyang ito. Eh ikaw, anong kaya mong gawin? Magpalaki lang ng... Kung hindi ka sana naglakas loob na kalabanin ako, Wendy, may katuwang ka sana ngayon. Bilisan mo na dyan sa ginagawa mo. Ipaganda mo ako na makakain. Hanggang dyan ka na lang ba talaga, Johnny? Wala ka na bang ibang kayang gawin kundi manakit at manakot ng mas mahina sa'yo? Ako lang naman palang kaya mo eh. Nagsisimula ka na namang buwisit ka. Hindi tayo matatapos hanggat hindi ka nagbabago. Kung hindi mo kayang maging mabuting asawa sa akin, magpakama ka naman sa mga anak mo. Kaya ko silang buhayin. Kayang-kaya ko kung hindi ka lang nagmamagaling sa pamilyang ito. Hanggang ngayon pala, yan pa rin yung problema mo. Kung ayaw mo na nagmamagaling ako sa paningin mo, abay pues, galingan mo rin. Hindi yun nagpapaka-inutil ka rito sa bahay. Sa laki ng katawan mo na yan, pahila-hilata ka lang. Hindi ka ba nahihiya? Nakikita ng mga tao na nagkakandakuba na ako sa pagtitinda habang ikaw maghapon ka lang nakakulong dito. Ipinaparamdam ko lang sa'yo kung gaano kahirap kumain na mag-isa. Kailangan mo ko, hindi ba? Pwes, kung nahihirapan ka na, magmakaawa ka na tulungan kita. Ibang klase ka rin talaga, no? Anong gusto mo? Lumuhod ako sa harapan mo para magmakaawa na magtrabaho ka na ulit? Malala ka na, Johnny! At mas malala pa dyan yung mararanasan mo sa mga susunod na araw. Kaya kung ako sa'yo, mag-iipon na ako ng lakas. Hindi ko ibibigay sa'yo yung gusto mo mangyari. Maghahanap ako ng trabaho kung kailan ko gusto. Ang kapal talaga ng mukha mo, no? Talaga nasisikmura mo yung pagiging palamunin? Pero sige, kung yan ang gusto mo, di panindigan mo. Ipakita mo sa akin at sa mga bata na wala ka nga talagang kwenta. Kung wala na kaming aasahan sa'yo, baka mas magandang maghanap ka na rin ng bagong asawa. Dami mong satsat. Baka kapag ginawa ko yan, lumuha ka ng dugo at magmakaawa sa akin na balikan kita. At bakit? Sino ka sa akala mo? Kung hindi nga ako ipinakasal sa'yo, baka wala pa rin akong asawa hanggang ngayon. Napakayabang mo. Samantalang wala ka naman palang binatbat sa mga manliligaw ko noon. Siguro, kung isa sa kanila yung napangasawa ko,
maganda sana yung buhay ko ngayon at hindi miserable dahil sa isang tamad at demonyong katulad mo! Papa Dudut, aaminin ko. Tinablan ako sa mga sinabing yon ni Wendy. Kaya imbes na makaramdam ng awa sa sitwasyon niya at magbago ang isip ko ay mas nadagdagan pa ang galit ko sa kanya. Inabot ng halos isang buwan na si Wendy lang ang mag-isang kumakayod para sa amin. Nagluluto siya ng biko at puto sa gabi. Gigising naman siya sa madaling araw para magmasa ng harina at magbalot ng empanada. Dinadala niya ang mga yon sa mga kantin sa mga eskwelahan at mga karinderya doon sa amin. Gaya ng ginagawa niya noong pinahinto ko siya sa paghahanap buhay. Pero dahil sa pagod at stress, napapadalas ang pagtaas ng BP ni Wendy. Papadudot sa hindi inaasahang pagkakataon ay muling inatake si Wendy. Sa pagkakataong yon ay nasa sapa sila ng anak namin si Jury para maglaba ng mga damit namin. Dumating noon sa bahay si Jury, napawisan at halos hindi na makapagsalita pa dahil sa nangyari sa nanay niya. Nang puntahan namin siya sa sapa, hindi na siya makagalaw dahil na-stroke na siya noon. Isinugod namin si Wendy sa ospital pero ilang minuto lang mula nang dalhin namin siya roon ay binawian na siya ng buhay. Papadudot, ako ang sinisi ng mga anak ko sa mga nangyari. Matapos ang libing ni Wendy, umalis na ulit sila at hindi na ako kinausap pa. Galit na galit silang lahat at mas lalong lumayo ang loob nila sa akin. Lalo na ng anak kong si Jury na siyang pinakamatanda sa mga anak namin ni Wendy na naiwan sa akin. 4 na lang sila noon dahil yung 4 ko pang anak na mas matatanda na sa kanila ay may mga trabaho na at ayaw nang bumalik pa sa bahay. Si Jury ang saksi kung gaano ko kalupit sa kanyang ina noong mga panahong yon. Pero dahil wala naman akong pakialam sa iniisip niya, nagawa ko pa rin silang pasunurin sa gusto ko. Sa pag-aakalang magiging madali lang yon, pero hindi ko akalaing lalayasan din nila ako. Nagplano silang 4 kung paano ako iiwanan at itinaon nila noong nakipaglamay ako sa kabilang bayan. Pagbalik ko sa bahay, wala na sila at yung mga gamit nila. Dahil naiwan na ako mag-isa ay naghanap ako ng makakasama ko, Papadudot. At doon ko nga nakilala si Marie Chris. 26 anyos pa lamang siya nang makilala ko. Biyuda siya noon at may 2 anak na. Nagsama kaming 2 at sa loob ng 10 taon ay nagkaroon kami ng 3 anak. Pero noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic, isang trahedya ang dumating sa amin. Marie Chris, ano? Kamusta dyan sa ospital? Bakit ka umiiyak? Ano nangyari? Wala na yung anak natin. Wala na si Johnny. Alam mo, kasalanan mo to eh. Kasalanan mo kung bakit siya namatay. Kasalanan ko na naman? Yung minamamatay na lang ba? Kasalanan ko palagi? Buisit ang buhay to. Oh. Anak ko rin yun, Marie Chris. Sa tingin mo ba natutuwa ako sa nangyari? Oo. Baka yun nga talagang gusto mo mangyari eh. Kasi tamad ka mag-alaga ng anak. Sa bagay, magaling ka lang naman gumawa ng anak, diba? Pero hindi mo kaya maghanap ng matinong trabaho para buhayin kami. Ngayon pa ba tayo magsisisihan? Namatayan tayo ng anak. Naiintindihan ko naman yung galit mo. Pero hindi ko rin naman ginusto na may mawala. Nakiusap ako sa'yo, diba? Sabi ko, bantayan mo muna yung anak natin, pero nakinig ka ba? Hindi, Johnny. Kung may malasakit ka talaga sa bata, sana binantayan mo siya. Hindi sana siya mahuhulog sa upuan at hindi tayo haabot sa ganito. Buhay pa sana yung anak ko. Hindi ko naman ginusto na mangyari yun. May ginagawa rin ako. Oo, may ginagawa ka. Mas inuna mo pang linisan yung mahal mong motor kaysa sa anak mo. Yan kasing hirap sa'yo eh. Mas mahalaga pa yung mga gamit mo kaysa sa mga bata kapag
Nakakasira sila ng gamit, kulang na lang patayin mo sila sa pamamalo. Tapos ngayon, aakto ka na parang apektado ka sa pagkawala ng anak natin. Mahal ko yung bata. Ano ba tingin mo sa akin? Napakasamang ama dahil lang dinidisiplina ko sila? Hindi na pagdidisiplina yon, sumobra ka na! Pero siyempre, hindi mo yun naaminin kasi para sa'yo, hindi ka nagkakamali kahit kailan. Pabihira naman, oh. Uunahin pa ba natin yung pagtatalo sa ganitong sitwasyon? Yung paglabas nyo dyan at yung pagpapalibig sa anak natin ang dapat natin pinag-uusapan. Hindi matatapos yung problema natin kung magsisisiyan na lang tayo buong araw. Malaki-laki yung perang kakailanganin natin. Kung gusto mong magpakaama sa anak mo bago man lang siya mailibig, pues gawan mo ng paraan. Oo, gagawa ko ng paraan. Tatawagan ko yung mga anak ko. Ano? Sa kanila ka pa talaga hihingi ng tulong? Baka nakakalimutan mong isinuka ka na rin ng mga anak mo. Baka kahit piso hindi ka nila limusan. Kanino pa ba ako lalapit? Sa tingin mo ba, may iba pang makakatulong sa atin? Kahit nga bigas wala nagpapautang sa akin dito. Wala na ako iba malalapitan kundi yung mga anak ko. Bakit ikaw? May mga kamag-anak ka ba na makakatulong sa atin? Wala naman, hindi ba? Kaya hayaan mo ako sa diskarte ko. Hindi naman ako matitiis na mga yun kasi alam nilang kahit anong mangyari, ama pa rin nila ako. Alam mo, bahala ka. Basta siguraduhin mo lang na hindi ako susumbatan ng mga yon. Ako na nga bahala. Kakausapin ko sila. Kung kinakailangan magmakaawa ako para tulungan nila tayo, gagawin ko. Gawin mo kung anong kailangan mong gawin basta makapagpadala ka ng pera dito. Hindi ako basta-basta makakalabas. Mahigpit yung protocol dito sa ospital. Sige. Gagawa ko ng paraan. Papadudot, gipit na gipit kami ng panahong yon. Dahil sa pandemic ay nawalan ako ng trabaho. Itinigil ang construction na ginagawa naming eskwelahan. At wala rin akong mapasukang trabaho pansamantala. Sa sobrang gipit namin ay naibenta ko na yung pinakaiingatan kong motor para may panggastos kami. Pero dahil kulang pa rin ang napagbentahan nito, napilitan na akong humingi ng tulong sa mga anak ko kahit na alam kong medyo malabo na magbibigay sila sa amin. Kinapalan ko na ang mukha ko at nagmakaawa sa kanila. Sa awa ng Diyos, nagbigay naman yung iba kong mga anak. Nagpadala sila ng pera sa akin para makauwi na si Marie Chris. Kasama ang namatay naming anak. Hindi na namin binurol yung anak namin dahil umiiwas din kami noon sa mga tao kaya ipinalibing na lamang ito kaagad. At matapos ang araw na yon, para akong nagising sa lahat ng mga masasamang nagawa ko. Pakiramdam ko, Papadudod, ay kinakarma na ako. Ang nakakalungkot lang doon ay parang yung anak ko pa ang sumalo sa karmang yon para sa akin. Bukod pa roon ay araw-araw akong sinisisi ni Marie Chris. Palagi niyang inuulit sa akin yung naging kapabayaan ko. Kaya naman bumalik ako noon sa pagiging lasenggo. Marie Chris! Ano ka ba naman, Johnny? Bakit ka nagbabasag ng bote? Wala nang laman eh. Bumili ka pa. Bilhan mo pa ako ng alak. Gusto ko pang uminom. Ano? Ang kapal naman ng mukha mo. Wala na nga tayong makain, magpapabili ka pa ng alak? Kung nagbabanat ka rin kaya ng buto, hindi yun ako kontento ka lang sa pagiging tambay. Bibili ka ng alak o bubusalan ko yung bibig mo? Sige, subukan mo. Akala mo atrasan kitang buwisit ka? Sumusobra ka na eh. Puro ka pasarap sa buhay. Samantalang ako, hindi ko na alam kung anong uunahin ko. Halos maghapon kami nangangalakal ng basura para may pambili tayo ng bigas. Tapos pag uwi ko rito, maglilinis pa ako ng bahay at mag-aasikaso sa mga bata. Ikaw, ano ang bag mo rito ha? Pabigat ka at palamunin lang dito. Magdaan-daan ka sa pananalita mo. Nandito kayo sa pamamahay ko. Nakikitira lang kayo ng mga anak mo rito. Talaga? Baka nakakalimutan mo. May bahay din kami ng mga anak ko. Pwede kitang iwanan kung gugustuhin ko. Akala mo ba, gustong-gusto pa kita makasama? Mula na magsama tayo, naging miserable na yung buhay ko. Hindi ko to nararanasan sa asawa ko noon. Pero tingnan mo ko ngayon, hindi na ako nakakapag-ayos ng sarili ko. Yung pangangalakal ng basura na hindi ko naman ginagawa noon, pinapatos ko na ngayon para lang may makain tayo. Tapos ikaw, hindi ka man lang nahihiya na wala kang ginagawa para sa pamilyang to? Kumilos ka naman! Anong magagawa ko wala pa nga mapasukang trabaho.
Ang dami mong pwedeng gawin para kumita. Ginusto mo lang talaga na maging tamad at uminom na lang ng uminom. Tapos ano, kapag pinagsabihan kita, sasaktan mo ko? Hindi ako kagaya ng dati mong asawa na kaya kang pagpasensyahan kahit nagpapakahayop ka na. Dinamay mo pa talaga yung taong matagal nang wala. Siraulo ka! Ikaw yung siraulo sa ating dalawa. Ah, ganun ha? Hayop! Kahit minsan hindi lumapat sa mukha ko yung kamao ng asawa ko. Akala mo, ikaw lang yung may kakayahang manakit? Eh kung sipain ko pa kaya yung pagkalalaki mo, baka sakaling magpakalalaki ka na sa pamilyang to. Ang sakit! Tama lang yan sa'yo. Hindi lahat ng babae papayag na lang nasaktan ng isang kagaya mo. Hindi uso sa akin yung lalaki palagi yung masusunod, Johnny. Hindi ka batas. Kahit pa sabihin mong bahay mo to at nakikitira lang kami dito ng mga anak ko. Ikaw yung sumundo sa amin at nag-alok na dito na kami tumira. Kaya kung isusumbat mo sa akin yon, madali naman akong kausap. Babalik kami sa dati naming bahay at maghahanap na rin ako ng lalaking makakatuwang ko sa buhay. Hindi yung pabigat lang sa akin. Wag! Wag niyo akong iwan! Pues magpakatino ka. Ayusin mo yung sarili mo at maghanap ka ng trabaho. Ayos ka naman nun eh. Pero nakatikim ka lang ulit ng alak, bumalik ka na naman sa pagiging demonyo mo. Sige, maghahanap ako ng trabaho. Basta wag niyo lang akong iwan. Mahal na mahal ko kayo ng mga bata. Papa Dudut, kung napagkaitan ko ng pagmamahal ang una kong pamilya, bumawi naman ako sa pangalawa. Hindi ko na inulit yung pananakit na ginawa ko sa kanila noon at sinubukan ko na mas maging mahinahon kahit na gaano pa kasama yung araw na yon para sa akin. Kung hindi pa siguro ako ginantihan ni Marie Chris ng suntok ay hindi pa ako matatauhan. Sinikmuraan niya ako noon at halos hindi na ako nakahinga ng ilang sandali. Kabaliktaran nga siya ni Wendy. Kaya niya akong tapatan sa pisikalan. Kumbaga Papa Dudut ay parang nakahanap ako ng katapat sa katauhan niya. Kaya naman tuwing naiisip ko yung mga pananakit ko noon sa asawa ko ay nakokonsensya ako. Papa Dudut, parang si Marie Chris yung naging karma ko. Bukod kasi sa palaban siya, ay gumagatong pa ang mga magulang niya. Kaya naman napilitan na talaga akong humanap ng mapagkakakitaan noong wala pa akong mapasukan sa construction. Huminto na rin ako sa pag-iinom para hindi ako iwanan ni Marie Chris at ng mga anak namin. At mula nang gawin ko yon ay naging maayos na ang buhay namin nang mag-iina ko. Pero sa buhay talaga, Papa Dudut, hindi nauubos ang mga pagsubok. Papa Dudut, matapos ang pandemic, sa wakas ay nagkaroon na ulit ako ng trabaho. May kalakihan yung bahay na ginagawa namin kaya matagal din yung trabaho namin doon. Pero sa kasamaang palad may nangyaring aksidente noon. Nahulog ako mula sa tinutungtungan kong scaffoldings. Nahilo yung labor ko noon at hindi niya sinasadyang maitulak ako. Dahil may kataasan din yon at may hollow blocks pa, ang binagsakan ko ay naapektuhan ang spinal cord ko noon. Papa Dudut, dahil walang-wala kami ng mga panahong yon, sinubukan ko munang humingi ng tulong sa mga kapatid ko pero gaya ng inaasahan ko ay pinagpasapasahan lamang nila ako. At wala rin akong napala. Ang katwiran nila ay kailangan din nila ng pera. Naisip ko rin naman na malabo silang magbigay sa akin pero nagbabaka sakali lamang ako. Dala ng kagipitan. Nung wala na akong mapagpilian, kahit nahiyang-hiya na ay tumawag na ako sa mga anak ko. Minsan na nila akong tinulungan kaya muli akong nagbaka sakali, Papa Dudut. Hello? Sino to? Anak, ako to. Ang tatay mo. Ay wow! Tatay ko na pala uli kayo? Himala at tumawag kayo. Kailangan nyo ng tulong, no? Pasensya ka na, anak. Sabi na eh. Kailangan nyo na naman ng pera kaya kayo tumawag. Ano na naman bang nangyari ngayon, Tay? Nasa ospital ako, anak. Naaksidente kasi ako sa trabaho. Kailangan akong operahan para... Hindi na namin problema yan. May kinakasama na kayo, di ba? Bakit hindi siyang gumawa ng paraan? Total siya naman yung nakikinabang sa inyo.
Naaalala nyo lang kami pag may kailangan kayo. Anak, sige na. Tulungan niyo na ako. Matanda na ang tatay. Sapat na bang rason yung pagiging matanda nyo para kalimutan ang lahat ng ginawa nyo sa amin? Baka nakakalimutan nyo, Tay. Kayo yung dahilan kung bakit wala na kaming nanay ngayon. Patawarin niyo na ako, anak. Pinagsisisihan ko lahat yun. Pangako, babawi ako sa inyo kapag nakalabas na ako ng ospital. Kahit pautangin niyo lang muna ako. Babayaran ko paunti-unti kapag nakapaghanap buhay na ulit ako, anak. Hindi ko alam kung dapat ba ako maniwala sa pangako nyong yan. Kung yung sa ilang taon nga ni kumusta wala kaming natanggap sa inyo, malalaman lang namin na buhay pa pala kayo kapag tatawag kayo at hihingi ng tulong sa amin. Natatakot kasi ako sa inyo, anak. Natatakot ako na baka mas magalit kayo sa akin kapag bigla ako nagparamdam. Baka kasi mas maayos kayo kapag wala na ako sa buhay ninyo. Pero wala eh. Kahit hiyang-hiya na ako sa laki ng kasalanan ko sa inyo. Sa inyo pa rin ako lumalapit kapag kailangan ko ng tulong. Sa totoo lang, anak, gusto ko na magpahinga. Pero ayokong gawin nyo nang wala man lang akong nagawa para patawarin ninyo. Gusto nyo naman palang mapatawad namin kayo eh. Eh bakit ngayon nyo lang naisip yan? Sana noon pa, nung wala kayong kailangan sa amin, para naman kapani-paniwala kahit papano. Kaso hindi eh. May kailangan kayo sa amin, kaya malamang paaasahin nyo na naman kami. Diyan naman kayo magaling eh. Anak, kahit kayo na lang. Pangako, ito na yung huling beses na hihingi ako ng tulong sa inyo. Kapag magaling na ako, babawi ako sa inyong lahat. Gagawin ko kahit anong gusto nyo. Kung kinakailangang lumuhod ako sa harapan ninyo para mapatawad nyo ako, gagawin ko yun. Hindi kailangan na lumuhod kayo sa harapan namin. Kasi wala ring silbi yun kung hindi naman kayo magbabago. Alam nyo naman sa sarili nyo kung ano ba yung dapat ninyong gawin eh. Kaya nyo ngang magpakaama sa mga anak nyo ngayon, diba? Bakit sa amin parang hirap na hirap kayo? Sana nga buhay pa si nanay ngayon eh. Kasi sa lahat ng nagawa nyo ng pagkakamali, siya yung pinaka-nasaktan at nahirapan. Kaya kahit maglakad pa kayo ng nakaluhod buong maghapon, walang magagawa yon para mabawasan yung sakit na binigay nyo sa amin. Anak! Buong buhay niya, puro paghihirap na lang yung dinanas niya sa puder nyo. May ginawa ba kayo noon para mapabuti yung buhay niya? Kahit para man lang sa amin, hindi nyo yung nagawa. Akala nyo ba gustong-gusto namin yung pakiramdam na may dinadala kaming galit para sa inyo? Ang sakit-sakit at ang bigat-bigat nun, Tay. Kasi kahit gusto naming makaranas ng totoong saya, hindi namin magawa. Kasi may parte pa sa buhay namin yung mabigat at humihila sa amin pababa. At lahat ng yun dahil sa inyo. Kasalanan nyo yun, Tay. Papa Dudut, marami pang mga masasakit na salitang binitawan noon si Jury habang magkausap kami. Alam ko na kahit na hindi magsalita ang mga kapatid niya ay pare-pareho lamang sila ng nararamdaman. At isa lang ang gusto nilang mangyari. Ang patunayan ko na nagsisisi na ako sa mga pagkakamaling nagawa ko noon na nakasakit sa kanila. Pero sa kabila ng galit nila ay nagbigay pa rin sila ng tulong. Hindi ko inaasahan yon dahil yon na ang ikalawang beses na humingi ako ng tulong sa mga anak ko. Malaki naman ang naibigay nila kaya kaunti na lamang ang kinailangan namin para matuloy ang operasyon. Inilakad din namin yon ni Marie Chris sa munisipyo at sa Kapitolyo. Kaya malaking ginhawa sa amin noong makalabas na ako ng ospital. May natira pa sa ibinigay ng mga anak ko kaya hinati na lang namin yon. Gusto raw kasing magbukas ni Marie Chris ng tindahan kahit maliit lang. Sinuportahan ko naman siya sa plano niya dahil mas mahirap kung sasama pa siya sa pangangalakal habang kasama ang maliit pa naming anak. Ako naman bala kong bumalik sa pagtitinda ng ice cream noon dahil hindi ko pa kakayaning bumalik sa pagkakarpentero. Papadudot maliit lang ang kinikita ko sa pagtitinda ng ice cream. Lalo na't marami akong kakompetensya. Pero yun lang ang alam kong paraan noon para masuportahan ang pamilya ko. Umiwas ako sa bisyo at itinuon na lamang ang atensyon sa paghahanap buhay. Ginawa ko yon para patunayan kay Marie Chris at sa mga anak ko na hindi na sayang ang pagsasakripisyo nila
para maoperahan ako. Hello? Hello anak? O tay, ano na naman bang kailangan ninyo? Wala naman anak. Gusto ko lang sabihin na maayos na ako ngayon. Kaya nagpapasalamat ako sa inyo ng mga kapatid mo. Pakisabi na lang sa kanila ha anak. Bakit hindi na lang kayo yung magsabi niyan sa kanila? Baka kasi magalit yung kuya at mga ate mo kapag tinawagan ko sila eh. Paano nyo naman nasabi hindi nyo pa nga sinusubukan? Hindi ko kasi alam kung paano ko sisimulan anak. Pero nung sinasaktan nyo kami at pinapabayaan na lang na mamuhay ng mag-isa, parang hindi naman kayo nahirapang gawin yun. Hindi nga rin kayo nahiya eh. Anak, Tigilan nyo na nga yung pagpapaawa nyo sa akin, tay. Kung gusto nyo talagang humingi ng tawad sa mga kapatid ko, pumunta kayo rito. Magpakita naman kayo sa kanila. Mas mararamdaman namin yung paghingi nyo ng tawad kung kakayanin nyo ring magpakita sa amin. Hindi naman siguro mahirap yun gawin, di ba? Nasa Pilipinas lang tayo pareho, tay. Hindi pa aabutin ng maghapon yung biyahe para makarating kayo rito. huwag ka mag-alala anak. Mag-iipon lang ako ng pamasahe ko at panggastos dyan. Pupuntahan ko kayo. Miss na miss ko na rin kasi mga kapatid mo. Gusto ko silang makita. Namimiss nyo naman pala kami eh. Eh bakit ngayon nyo lang naisip yan? Pasensya ka na anak. Hindi ko na rin alam sa sarili ko kung bakit kinailangan ko pang makarma bago ko naisip na humingi ng tawad sa inyo. Pagdating kasi sa amin, parang lahat na lang ang hirap-hirap para sa inyo. Parang ayaw nyong mag-effort para sa amin. Samantalang kami naman yung nauna ninyong pamilya. Alam kong hindi nyo to matatanggap anak. Pero yung naging katwiran ko kasi noon, alam kong malalakas kayo, matatalino, at lahat kayo may kanya-kanyang diskarte. Kaya naisip ko na hindi nyo na ako kailangan. At mas kailangan ako ng mga kapatid nyo rito dahil maliliit pa sila. Kung yun ang rason nyo, maiintindihan pa namin eh. Hindi naman namin kayo papipiliin. Kaunting oras lang yung kailangan namin at yung paghingi ninyo ng tawad. Sa totoo lang, tay, kahit nga hindi na kayo humingi ng tawad sa amin, kusa na lang mawawala yung galit na nararamdaman namin para sa inyo eh. Kung magpapakita lang kayo at may paparamdam nyo lang na anak nyo pa rin kami, sapat na yun sa amin. Kung bibigyan nyo lang sana ako ng isa pang pagkakataon anak, itatama ko yung mga naging pagkakamali ko noon. Alam mo ba, tumigil na rin ako sa bisyo ko ngayon. Hindi na ako umiinom ng alak. Tsaka bumalik na ako sa pagtitinda ng ice cream. Kapag nakita ko na ulit kayo, ililibre ko kayo ng ice cream anak. Yun eh, kung kumakain pa rin kayo nun. Ayoko munang umasa, tay. Baka kasi masaktan lang ulit ako. Saka na lang po ako maniniwala sa sinasabi ninyo kapag nagpakita na kayo sa amin. Papa Dudut, dahil wala pa akong pera, hindi ko pa talaga magawang bumisita sa mga anak ko. May parte rin sa akin na umaasa noon na baka sila yung bumisita sa akin pero hindi yon nangyari. Naintindihan ko rin naman kung bakit. Isa lang naman kasi ang gusto ng mga anak ko. At yon ay yung ako mismo ang pumunta sa kanila. Wala akong karapatan na magreklamo dahil napakabuti pa rin ng mga anak ko. Kaya malaki pa rin ang pasasalamat ko sa yumao kong asawa dahil sa kabila ng sitwasyon namin noon, ay napalaki niyang maayos ang mga anak namin. Papadudot nagpatuloy ako noon sa pagtitinda ng ice cream gamit ang luma kong bisikleta. Balak ko sanang palagyan ng sidecar ang bisikleta ko pero hindi pa sapat ang pera ko ng mga panahong yon. Ilang barangay ang nilibot ko sa pagtitinda ng ice cream pero dahil nga sa marami akong kakompetensya na mas maayos pa ang gamit sa pagtitinda ay mas madalas akong hindi makaubos ng paninda. Kaya para madagdagan ang kinikita ko ay naisipan ko na ring bumili ng mga kalakal. Nagbabahay-bahay ako noon at doon ako kumita ng mas malaki. Nangutang ako sa may-ari ng junk shop na pinagbabagsakan ko ng mga kalakal. Noong ko lang kasi nalaman na kumpare ko palang may-ari noon.
Hinulugan ko na lamang sa kanya yung utang ko at pumayag naman siya. Kaya mas naging maayos na ang paghahanap buhay ko ng mga panahong yon. Papadudot, tiniis ko ang init at pagod sa maghapong pangangalakal. Sanay din naman ako sa ilalim ng sikat ng araw kaya hindi ako masyadong nahirapan sa bago kong hanap buhay. Naisip ko nga na mas maayos pa pala yun kesa sa ginagawa ko noon. Sa pagkakarpentero kasi, bugbog talaga ang katawan ko sa maghapong trabaho. Hindi tulad sa pangangalakal ko na nakakapagpahinga ako at hawak ko rin ang oras ko. Mas malaki ang kinikita ko roon kumpara sa pagkakarpentero ko dahil minsan yung mga nakukuha kong kalakal ay hindi na pinababayaran ng may-ari. Basura lang kasi yon para sa kanila. Pero para sa akin ay biyaya yon kung maituturing. Unti-unti akong nakaipon, papadudot, nagtatabi ako ng para sa pamasahe at panggastos ko sa pagpunta sa mga anak ko. Pero naglalaan din ako para sa gastusin namin sa bahay dahil hindi na rin po talaga biro ang konsumo namin sa isang araw. Lalo na't nag-aaral na sa elementarya ang panganay namin ni Marie Chris. Lahat ng mga hindi ko nagawa sa mga anak ko kay Wendy ay ibinuhos ko na lamang sa mga anak namin. Pero hindi pa rin nawawala sa isipan ko na maiparanas sa mga anak ko sa una yung pagiging isang mabuting ama, Papa Dudut. Oh, ginabi ka yata. Huwag mong sabihin bumalik ka na naman sa pag-iinom. Mukha ba ako nakainom? Eh bakit parang ang saya-saya mo? Malaki-laki kasi kinita ko ngayon. Jackpot! Kaya eto, bumili na ako ng lechon manok para hindi ka na magluto. Lapag ko na rito sa mesa ha. Ay naku, buti naisip mo yan. Ang dami ko kasing nilabahan kanina kaya hindi pa rin ako nakakapagluto. Pinakain ko na lang muna ng tinapay yung mga bata. Ay, magsasalang pa lang kasi ako ng sinaing eh. Ako na magsasaing. Magpahinga ka na lang muna dyan. Ha? Pero di ba pagod ka rin sa pangangalakal? Sus! Nakapagpahinga naman ako. Kaya sige na, magpahinga ka na lang muna. Madali lang naman magsaing. Nalagyan ko na ng bigas yung kaldero. Hugasan mo na lang bago mo isalang. Oo, ako nang bahala. Teka, paano ka nga pala naka-jackpot kanina? May nakuha kasi ako mga tanso kanina. May kaya yung may-ari kaya hindi na pinabayaran sa akin. Hindi lang yun. Ibinigay na rin niya yung luma niyang washing machine. May konting sira lang naman pero ayaw na nilang gamitin. Talaga? Eh nasa na yung washing machine? Binenta mo rin ba sa jack shop? Sayang naman yun. Matagal ko nang gusto magkaroon tayo nun para hindi na ako gaanong nahihirapan sa paglalabay. At sa tingin mo ba, hindi ko yan naisip? Inuwi mo? Oo, sayang eh. Magkano lang yung babayaran sa akin ng kumpare ko kaya naisip kong iuwi na lang. Idiniretso ko na doon sa likod ng bahay natin kanina. Papatignan ko na lang sa kakilala ko bukas kung anong sira para magamit mo na. Ay, salamat! Mapapadali na rin yung paglalaba ko. Kaya nga natutuwa rin ako. Sana noon pa pala ako nagsimulang mangalakal. Akala ko kasi mahina yung kitaan doon. Kahit naman hindi araw-araw swerte sa kalakal, malaki-laki pa rin ang kikitain ko sakali. Mas kakaunti yung mga kakumpetensya mo kaysa sa pagtitinda ng ice cream. Mapapagod ka nga lang sa kakatipa sa bisikleta mo. Ay, ako, sayang yung motor mo nun. Kung di lang sana nabenta. Sus, hayaan mo na yung motor na yon. Mahalaga, nakatulong din yun para makaraos tayo kahit papano. Tama ka naman dyan. Ay, nakakaantok. Parang gusto ko munang umidlip pa. Mabuti pa nga na umidlip ka muna. Ako na lang muna yung magbabantay sa mga bata. Ha? Eh paano ka? Hindi ka pa nga nakakapagpahinga. Magkape ka kaya muna. Tsaka may tinapay pa dyan. Tinirang ka namin. Ayos pa naman ako. Hindi pa ako nagugutom. Tsaka makakapagpahinga rin naman ako mamaya pagkatapos natin maghapunan. Kaya mabuti pa, umidlip ka na kung hindi mo na kayang pigilan yung antok mo. Gigisingin na lang kita mamaya kapag luto na yung sinaing. O sige. Yung mga bata ha, bantayan mong mabuti. Baka kung ano na namang gawin nila, si Bunso pa naman, sobrang likot na kaya nakakapagod din bantayan. Kung ano-anong inaabot na gamit tapos isusubo pa. Akala ko ba iidlip ka na? Baka mamaya magbago na yung isip mo niyan. Eto na nga, iidlip na.
Papadudot bukod sa huminto na ako sa pag-inom ng alak, naimpluwensyahan din ako ng kumpare ko na may-ari mismo ng junk shop na pinagbabagsakan ko ng mga kalakal. Minsan niya akong inaya sa pagsimba at sumama naman ako sa kanya. Nung una'y ginawa ko lang yon para makisama. Matagal-tagal din akong hindi nakapasok ng simbahan. Yung una at huling beses na pumasok ako roon ay binyag pa ng bunso namin ni Marie Chris. Kung hindi pa dahil sa mga ganong okasyon ay hindi talaga ako papasok ng simbahan. Hindi rin ako nagdarasal kaya nagulat yung kumpare ko nang malaman niya yon. Akala niya ay non-believer ako. Kaya naisipan niya akong ayain sa pagsimba para mabago ang pananaw ko sa buhay. At doon ko naman napagtanto na masarap pala sa pakiramdam na magbalik loob sa Diyos. Naging magaan ang kalooban ko at parang nabuhayan ako bigla sa kabila ng mga pinagdaraanan ko. At yung pinaka hindi ko makakalimutang araw ay yung linggo na sumimba ako at sa pag-uwi ko ay hindi ko alam na may sorpresa palang naghihintay sa akin, Papa Dudut. Ano tay? Nagustuhan niyo po ba yung sorpresa namin sa'yo? Oo, anak. Akala ko, matagal pa yung hihintayin ko para makita kayo. Hindi lang kasi pamasahe yung pinag-iipunan ko kaya ang tagal bago pa mabuo yung halagang kailangan ko para mapuntahan kayo. Gusto ko sana kayo dala ng masasarap na pagkain. Tapos, simpleng regalo man lang. Hindi ko kasi nagagawa yun noon. Lalo na tuwing birthday ninyo. Huwag niyo na pong isipin yun, tay. Lately, na-realize ko, mahirap din pala yung may dinadalang bigat sa dibdib. Yung kahit anong gawin ko, kahit ano pang ma-achieve ko, hindi ko pa rin mararamdaman yung totoong saya. Kasi alam ko na may party pa rin sa akin yung hindi ko pa hinaharap. At yun yung galit ko sa inyo. Ibig bang sabihin, napatawad mo na ako, anak? Oo naman po, tay. Hindi naman po imposible yun eh. Tsaka kung nakikita ko naman na nagbabago na kayo at nagsisisi na talaga sa mga nagawa nyo sa amin noon, sino ba naman ako para ipagdamot yung kapatawaran sa inyo? Salamat, anak. Mahal na mahal ko kayo ng mga kapatid mo. Hindi ko lang alam kung paano ko ipapakita yun kasi alam kong hindi niyo na ako gustong makita o makasama. Kaya tiniis ko na lang din na hindi ako nagpaparamdam at magpanggap na wala akong pakialam. Makakasira lang ako sa inyo. Lalo na ngayon na magaganda na yung buhay ninyong magkakapatid. Kahit kailan naman hindi namin kayo ikinahiya. Nagalit kami, oo. Pero hindi naman kami umabot sa puntong buburahin ka na talaga namin sa buhay namin ngayon. Tsaka yung sinasabi niyong makakasira kayo sa amin? Kontra ako dun, tay. Kasi paano naman makakasira sa amin ang isang mabuting ama na gagawin lahat para sa pamilya niya? Sa dalawang pamilya pala. Ikaw talaga. Sana noon ko pa to ginawa. Huli ko na kasi napagtanto na masarap pala sa pakiramdam na wala akong sinasaktan at alam kong mahal na mahal ako ng mga anak ko. Kaya alam mo anak, malaki yung pasasalamat ko sa kumpare ko na tumulong sa akin para magbalik loob sa Diyos. Parang gumaan bigla yung buhay ko. Nagbago ka na nga talaga, tay. Proud ako sa inyo. Proud na proud. Salamat anak ah. Akala ko hindi mo na ako mapapatawad. Alam ko naman na sa inyong magkakapatid, ikaw talaga yung may pinakamalaking galit sa akin. Nasaksihan mo lahat ng kademonyuhan ko noon. Totoo naman yung parting ako yung pinakagalit sa inyo noon. Pero ang mahalaga, ako na yung pinaka-proud sa inyo ngayon. Mahal ka namin, tay. Kaya nga kahit galit pa ako sa iyo noon, hindi pa rin kita matiis eh. Hindi ko pa rin kaya na may masamang mangyari sa iyo at wala man lang akong magawa para tulungan ka. Kasi dito sa puso ko, tatay pa rin kita. At walang araw na hindi ako umasa na magbabago ka pa. Hindi ko nga alam kung ano bang nagawa ko para maranasan pa yung ganito. Akala ko kasi habang buhay na akong kakarmahin sa mga nagawa ko. Pero hindi pa pala huli ang lahat. Kasi nandito ka. Kayo ng mga kapatid mo. Doon pa lang, panalo na ako sa buhay anak. Ay nga pala tay, bago ko pala makalimutan, may ibibigay po ako sa inyo. Ano yun? Ito po oh, keychain na putol na sinturon. May naaalala ka ba dyan, tay? Pinagawa ko talaga yan.
Oo, ganito yung pinampapalo ko sa inyo. At sa'yo pa naputol. Sa tigas pa naman ang buto mo eh. Papadudot walang paglagyan ang sayang nararamdaman ko ng mga sandaling yon dahil sa mga sinabi sa akin ni Jury. Bukod pa roon ay sinabi rin ng iba ko pang mga anak na napatawad na nila ako. Mula nang maayos ko ang relasyon ko sa mga anak ko kay Wendy ay parang bigla na lamang gumaan ang loob ko. Nagkaroon ako ng dahilan para ganahang gumising araw-araw at kumayod para sa pamilya ko. Papadudot, bago umalis sa mga anak ko ay nagtulong-tulong sila para maipaayos yung bahay namin na iniwan pa ng kanilang ina. Para daw mas maging komportable kami. Nagbigay na rin sila ng dagdag puhunan para sa tindahan namin para makaluwag-luwag kami kahit papaano. Nag-iwan din sila ng maraming grocery sa bahay para sa budget namin bago sila umalis. Pero kahit nakaalis na sila, madalas na silang tumatawag sa akin para mangumusta. At ako naman. Nagpapaload talaga ako kapag nagsasabi yung mga anak ko na tatawag sila sa akin. Tinuruan kasi nila ako na gumamit ng Messenger para makapag-video call lang kami. Sa lahat ng mga nangyari, hindi na siguro matatapos yung pasasalamat ko sa Panginoon. Kasi kahit naging makasalanan ako ay binigyan niya ako ng isa pang pagkakataon para baguhin at ayusin ang buhay ko. Kaya bilang ganti ay lumayo na ako sa kahit na anong bisyo at kung ano-anong tukso na makakasira sa panibagong buhay na ibinigay niya sa akin. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento at sana'y kahit papaano ay nakapagbigay ito ng aral sa mga nakikinig sa programa ninyo. Maraming salamat po Papa Dudut at sa lahat ng mga nasa likod ng napakagandang programa ng Barangay LS. God bless sa inyong lahat. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Johnny. Ang mabibigat na pagsubok sa buhay ay hindi ibinibigay sa atin para pahirapan tayo at maging miserable na lamang. Paraan lamang ito para mamula tayo sa realidad ng mundo at mapagtanto na hindi palaging saya lang ang meron sa buhay natin. Makakaranas tayo ng lungkot, matinding galit at matinding paghihirap. Pero kapag nalampasan natin ang lahat ng yon, saka lang natin makikita ang tunay na dahilan kung bakit kinailangan natin itong pagdaanan. At yan din ang napagtanto ng ating sender ngayong araw na si Johnny. Nagkasala siya ng paulit-ulit at nang magkaroon siya ng pagkakataon para ayusin ang buhay niya. Hindi niya ito sinayang pa. Pinatunayan niya na deserving siya sa panibagong chance na yon. At yung pagkakataon na meron si Johnny ay parehong pagkakataon din na ibinigay sa atin ng nasa itaas para ayusin ang buhay natin. Para subukan nating mabuhay ng walang puot o galit sa dibdib at matutong magpatawad kahit gaano pa ito kahirap. Hanggang sa muli ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ang tindi ng Barangay Love Stories na to Hindi mo aakalaing talaga, literal na plot twist ang ending. Eh ikaw, anong akala mong ending sana? I-share mo na yan sa aming comment section. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Kung kayo ay bubuo ng pamilya, dapat ay magkasama kayo ng iyong kapareha sa hirap at sarap. Hindi yung sa hirap mo lang siya gustong makasama at sa sarap ay maghahanap ka na ng iba. Ikaw kabarangay, gaano ka ba kaloyal sa iyong kinakasama? Dear Papa Dudut, may mga tao na todo-todo magmahal. Yung bang binansaga na silang martir dahil hindi nila magawang bitawan at iwanan yung taong iniibig nila.
Pero sila rin yung mga tao na matiisin at mapagpasensya. Yun bang kahit paulit-ulit nang sinaktan ay nahahanap pa rin sa kanilang puso ang magpatawad. Hanggang ngayon ay naniniwala pa rin ako na kahit kailan ay hindi kahinaan ang magmahal. Bago po ang lahat ay tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Lala, 33 years old, taga Sariaya, Quezon. Pero dati ako nagtatrabaho at tumira sa Pasig. Programa ninyo, Papa Dudut, ang tumulong sa akin upang magkaroon ng libangan o mga panahong huminto na ako sa pagtatrabaho dahil nagkaanak na kami ni Roy. Nagkakilala kami taong 2019 noong nag-factory worker ako sa pinagtatrabahuhan niya, kung saan delivery truck driver naman siya. Tulad ng ibang love story ay mabilis kaming nagkapalagayan ng loob. At dahil pareho naman kaming single ay naging madali sa aming mapalapit sa isa't isa. Noong nabuntis ako ay tinira niya ako sa bahay ng nanay sedes niya. Pangako sa akin ni Roy na pag-iipunan niya ang pambukod namin. Umasa ako sa sinabi niya pero nagtatlong taong gulang na lamang ang anak namin ay hindi pa rin kami nakaalis sa poder ng nanay niya, Papa Dudut. Nay, alam niyo na pala na may babae si Roy pero kinukonsinti niyo pa. Ha? Ano ka nakonsinti ka dyan? Kilala niyo yung tinutukoy ko. Yung bagong salta na tindera dyan sa malapit na bakery na lagi niyong pinagbibilan ng pandesal. Nakalimutan niyo na siguro na nung isang araw ay kasama niyo kami ng anak ko na bumili doon tapos kinumusta ng babaeng yun si Roy. Kayo naman kung todo balita sa nangyayari sa kinakasama ko. Para yun lang. Paano mo naman naisip na babae nga yun ni Roy? Paano ko naisip? Siyempre, narinig ko kayo na nirereto siya doon. Ha? Bakit ka ba nakikinig sa usapan na may usapan? Huwag niyo na pong ibahin ang usapan. Hey! Oo, sige na. Babae nga ng anak ko yung tindera dun sa bakery. Sinasabi ko na nga ba? Pwede ba? Huwag kang matungal dyan na para kang baka. May ano pag-isipin ng mga kapitbahay natin? Isipin na nila kung anong gusto nilang isipin. Wala akong pakialam. Naku, kahit kailan talaga wala kang hiyain, no? Bakit? Kayo ba meron nun? Ano sinabi mo? Bastos ka! Kayo po yung mas bastos. Pag hindi talaga ako nakapagpigil, masasabunutan kita, Lala. Alam mo yung ugali mong ganyan? Yan yung dahilan kung bakit ayaw sa'yo ng anak ko. Kaya di na ako magtataka kung pinagpalit ka niya sa iba. Hindi naman ako magkakaganito kung hindi dahil sa anak nyo. Yan, yung pagiging maingay mo at palingkera yung madalas reklamo ni Roy sa akin. Yan po bang sumbong sa inyo ni Roy? Oo, lagi na lang malungkot yung anak kong yon. Mukhang depressed lagi kasi inaaway mo raw. Hindi totoo yan. Nag-iimbento lang siya. Ay, ginawa mo pa talagang sinungaling ang anak ko. Sinungaling naman po talaga yung anak nyo. Kanino pa ba siya magmamana? Eh di sa inyo rin na nanay niya. Aba, sumusobra ka na talaga ha? Halika rito para masabunutan kita. Aray ko, Nay! Nasasaktan po Dapat ako! lang yan sa'yo. Di ba naman masyadong matalin ang dila mo? Ay! Sumusobra ka na talagang babae ka! Kayo po yung sumusobra! Kayo ni Roy! Dapat talaga iwanan ka na ng anak ko eh. Kung tutuusin, wala naman siyang mapapala sa'yo. Paano walang mapapala? Dahil ba wala akong trabaho? Kawawa naman ang Roy ko. Mag-isang kumakayod para sa inyo ng anak mo. Anak din po ni Roy yung anak ko. Apo nyo rin po, kaya ano po ba pinagsasasabi nyo dyan? Basta! Simula nang dumating kayo sa pamamahay na to, parang bumigat na ang pamumuhay namin. At kasalanan niyo yun. Kayo talaga ang malas sa buhay namin. Kaya huwag ka nang magulat kung isang araw, iwanan ka na ng anak ko. Papa Dudut, mag-isang anak na lalaki ng biyanang kong babae si Roy, kaya naman mahal na mahal niya ito. Bunso rin ito sa tatlong magkakapatid. Ang dalawang ate ng kinakasama ko ay may sarili ng pamilya at wala na sa poder ng nanay nila.
Laging sinasabi ni Roy na nagdadalawang isip siyang umalis sa bahay nila dahil daw maiiwang mag-isa ang biyanang ko. Pero nahihirapan akong makisama sa ugali ng nanay niya na likas ang pagiging taklesa at pakialamera. Oo, may mga araw na magkasundo kami pero mas lamang pa rin yung hindi kami magkasundo. At kapag nangyayari yon ay mas pinipili ko na lamang na manahimik dahil nga nanay pa rin siya ng kinakasama ko. Pero sa isip ko, Papa Dudut, ay gusto ko pa rin bumukod kami para magkaroon ako ng peace of mind. Kaya lang nang dahil sa pambababae ni Roy at pangungonsinti ng nanay niya ay bigla akong nakaramdam ng pag-aalinlangan sa dibdib ko. Sa totoo lang ay 2 taon pa lang ang anak namin noon ay napansin ko na ang panlalamig sa akin ng kinakasama ko. Siyempre bilang babae ay meron tayong instinct na baka may iba na siyang kinakalokohan. Inoobserbahan ko lang si Roy dahil ayoko ma-stress masyado sa kanya. Magaling ang mister ko, kumbaga sa kriminal ay marunong siyang magtago ng mga ebidensya. Pero wala namang lihim na hindi nabubunyag at nadagdagan lang ang sama ng loob ko sa pangungonsinti ng nanay niya. Kaya nga hindi ko na napigilang sumabog ng araw na yon at manibugho, Papa Dudut. Oh, yan lang sinweldo namin. Ano to? Anong ano yan? E di sweldo namin. 500? Bakit ito lang? Magagawa ko kung yan lang. Baka nakakalimutan mo na marami akong loan. Malamang kinaltas na dyan. Hindi ako naniniwala sa'yo. Patingin ang payslip mo. Ayoko nga. Anong ayaw mo? Wala na. Tinapon ko na. Roy naman, napakaliit nito. Alam mo namang may sakit yung anak natin, di ba? E akala ko ba magaling na siya? Hindi naman tumalab yung halamang gamot na pinainom ng nanay mo sa kanya. Hindi nawala yung lagnat niya. Natatakot na ako baka kung ano ng sakit ng anak natin. Masyado ka namang OA. Ayos lang yung anak natin. Paano magiging ayos? Pabalik-balik nga yung lagnat niya. Tsaka ako pa talaga yung OA, ha? Para ka namang hindi nag-aalala sa anak mo. Nag-aalala rin ako. Pero anong magagawa ko kung yan lang ang sinahod ko? Pagkasyain mo na lang. Dalhin mo sa public hospital o center yung anak natin. Doon mo ipa-check up. Baka nga makalibre ka pa. Sige, susubukan ko. Ganyan nga. Subukan mo rin manghingi ng libreng gamot. Malamang bigyan ka rin doon. Oh, ano pang binubuntong hininga mo dyan? Akala mo ba hindi na ako nakakahalata? Nakakahalata sa ano ba? Na palagi na lang kakarampot yung perang binibigay mo sa amin ng anak ko. Anak naman ng teteng. Di ka ba nakinig? Sabi ko, kaltasan ngayon. Kaya yan na lang natira. Ang sabihin mo, binigay mo yung pera mo dun sa babae mo. Ha? Ano bang pinagsasasabi mo dyan? Kunwari ka pa. Akala mo yata hindi ko alam na naglalandian kayo ng tindera dun sa bakery na laging pinagbibila ng nanay ng pandesal. Oh, paano naman tayo napunta dun? Huwag mo akong gawing tanga. Buwisit naman, Lala. Ano bang iniiyak-iyak mo? Nakuha mo ba akong tanungin alam mo naman sa sarili mo yung dahilan? Araw-araw na lang na ginawa ng Diyos na pinararamdam mo sa akin na hindi mo na ako mahal. Pero alam mo yung mas masakit? Pati yung anak mo na sarili mong dugot laman wala ka na rin pakialam. Pwede ba? Pagod ako ha. Galing na nga ako sa trabaho oh. Bad trip na nga ako na maliit sweldo ko tapos mas babad tripin mo pa ako. Galing daw sa trabaho, lukoy mo lelang mo. Aba, talaga naman. Akala mo talaga sa akin pinanganak kahapon ano? Tingnan mo nga, anong oras na? 12:00 na ng madaling araw. Sinabi mo sa akin kanina na tuwing gantong araw wala kayong delivery sa malayo. Kaya wag na wag mong maidadahilan sa akin na dun ka ginabi. Sabihin mo inuna mo pang pumunta sa babae bago umuwi rito sa bahay. Ay, nakakasira ka talaga ng ulo na babae ka. Dami mong alam. Dami mong satsat. Bakit? Dahil ba 500 lang binigay ko sa'yo? Isa na rin yun sa mga dahilan. Ewan ko sa'yo. Buti pa matutulog na ako. Taga, hindi pa tayo tapos mag-usap, Roy? Ayaw na kitang kausap. Kainis ka. Ikaw pa talaga may ganang mainis? Malamang.
Pagod na nga yung tao tapos sinermonan mo pa. Di ka na lang magpasalamat, may inabot ako sa'yo. Meron pa naman tayong makakain hanggang sa susunod na sweldo ko. Masyado ka lang talagang mapaghanap. Papadudot, kahit na hindi aminin ni Roy na may iba siyang babae ay ramdam ko na meron talaga. Lalo pa na sumasala na siya sa pagbibigay sa amin ng anak niya. Ang totoo ay hindi yon ang unang pagkakataon na kulang ang perang ibinibigay sa akin ni Roy. Maraming beses na, pero ewan ko ba sa sarili ko kung bakit mas pinili kong manahimik ng mga panahong yon. Pakiramdam ko tuloy ay nasanay na lamang si Roy kaya paulit-ulit na niyang ginagawa. Ewan ko rin kung bakit kahit na sinabi na ng nanay niya sa akin na babae niya yung tindera sa bakery na malapit sa amin, ay gusto ko pa rin na manggaling kay Roy ang pag-amin. Bagay na hindi naman niya ginawa, Papa Dudut. Sobrang sakit sa dibdib nang naging pagtatalo namin ng gabing yon. Hindi ko rin naman siya pinatulog kahit nagsabi na siyang pagod na siya. Dahil gusto ko siyang umamin sa akin na may babae nga siya. Kaya naman lumabas na lamang siya sa kwarto at narinig kong nagsumbong siya sa nanay niya, Papa Dudut. Pagkalipas ng ilang minuto ay kinatok ako sa kwarto ng biyenan ko at tinawag palabas. Noong nasa sala na kami ay doon niya ako sinermonan. Marami siyang sinabi na mga masasakit at hindi maganda sa akin, Papa Dudut. Halimbawa na noon ay masyado raw akong mapaghanap samantalang hindi naman ako ang nagtatrabaho. Sinabi rin niya na kung totoong may pinagkakagasosang ibang babae si Roy ay kasalanan ko naman daw dahil hindi na ako kaakit-akit sa paningin ng asawa ko. Ininsulto na naman niya ang katawan ko na masyado raw mataba kaya nagawa akong ipagpalit, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, akala ko ay kaya kong patawarin si Roy sa pambababae niya. Ang akala ko ay magagawa kong magpakamartir alang-alang sa binuo naming pamilya. Ang akala ko ay kaya kong isantabi na may kahati kami sa kanya pero hindi pala. Nasusuka ako sa isiping may sinisiping siyang iba bukod sa akin at nagagalit ako dahil wala siyang pakialam sa amin ng anak niya. Paulit-ulit niya akong tinatarantado. Alam din ng mga dati naming katrabaho at malapit kong kaibigan sa factory ang pagiging malapit ni Roy sa mga babae. Since hindi na ako nagtatrabaho doon ay silang nagbabalita sa akin kapag may kinakalokohang babae ang kinakasama ko. Ilang beses na rin nila akong ni-real talk na hiwalayan ko na si Roy. Pero hindi ko pa kaya. Dahil nga sa ayokong masira ang pamilya namin. Bukod doon ay ayoko ring lumaking walang kinikilalang tatay ang aming anak, Papa Dudut. Lala, masayiin mo nga yung likod ko. Sakit na eh. Busy ako. Anong busy? Tulog naman anak natin. Ano pa bang gagawin mo? Marami. Magsasampay pa ako ng mga damit natin. Akala ko naman tapos ka na maglaba. Hindi pa. Kasi pinakain ko pa't pinatulog yung anak natin. Mabuti sana kung tinutulungan mo ko kaso hindi naman. Pagod ako. 6 na araw kaya ako nagtrabaho. Ngayon na nga lang day off ko, patutulungin mo pa ako sa'yo sa paglalaba. Oh, edi sana ikaw na lang muna nagpakain sa anak natin. Sana tapos na ako sa pagsasampay. Bakit ko gagawin yun? Pagod nga ako. At trabaho ng mga babae yun. Alam mo ikaw? Oh, ano na naman? Wala. Balik na ako sa pagsasampay. Sandali lang. Masayiin mo muna likod ko. Hindi ka ba nakakaintindi? Magsasampay pa nga ako ng mga labahan natin. Naiintindihan ko naman. Pero pwede bang mamaya na lang? Mamayain ko mukha mo eh. Bakit ka ba ganyan? Anong bakit ako ganito? Nakuha mo pa magtanong? Hindi mo ba halatang napapagod na ako? Kaya nga mamaya ka na magsampay. Masayiin mo muna ako. Wow ha? Akala ko naman pagpapahingahin mo ko. Yun pala uutusan mo lang din ako. Yan talagang ugali mo yung ayaw ko eh.
reklamador. Tapos magtataka ka kung bakit nagawa akong tumingin sa ibang babae. Ano sinabi mo? Sabi ko, reklamador ka. Kung ako reklamador, ano ka pa? Tsaka kapal din ang apog mong sabihin na kasalanan ko kung bakit ka tumingin sa ibang babae. Oh, edi inamin mo rin sa akin na may iba ka nga. Akala ko alam mo na. Bintang ka pa nga ng bintang sa akin nun. Hindi bintang yon. Inamin mo na nga, di ba? Ibig sabihin totoo. Oo, naisip ko lang na wala na akong dapat itago pa. Saka di naman tayo kasal eh. May karapatan akong tumingin sa iba kasi wala naman akong pananagutan sa'yo. Ano? Naririnig mo ba yung sarili mo? Walang pananagutan sa akin eh, may anak tayo, Roy! Oo, pero magkakaanak na rin kami ni... Ano sinabi mo? Pwede bang kumalma ka muna? Nakakagulat ka naman eh. Bigla-bigla kang sumisigaw. Ah! Aray ko! Bakit ka ba nangahampas? Tanong-tanong ka pa eh, kulang pa nga yung pangahampas ko sa'yo. Tsaka kapal na mukha mong sabihin sa akin na nabuntis mo yung kabit mo. Nakakadiri ka. Ano sa palagi mo dapat na maging reaksyon ko, ha? Matuwa ako? Magpa-party ako at ipaglatag ka ng red carpet kasi magkakaanak na kayo ng kalantari mo? Hindi naman, pero... Alam mo, ayoko na. Ha? Anong ayaw mo na? Ayoko na ng ganitong buhay kasama ka. Pagod na ako kung alam mo lang. Hindi ito yung klase ng pagod na madadaan sa tulog. Papahinga, wasak na ako dahil sa ginagawa mo sa akin. Kung makapagmalaki ka pa, na kaya ka tumingin sa iba ay dahil sa pagiging reklamador ko, kapal mo talaga, Roy. Saan ka pupunta? Wala ka na doon. Basta, aalis na kami ng anak mo sa pamamahay na to. Lala naman, huwag mo naman gawin sa akin to. Bakit hindi? Hindi mo naman na kami mahal eh. Saka sabi mo magkakaanak na kayo ng babae mo. Eh di doon ka na. Congratulations sa inyo ah. Uy, seryoso ba talaga yan? Iiwanan niyo ako ng anak natin? Correction, anak ko lang. Simula sa araw na to, hindi mo na sa anak. Hindi ka na niya tatay. Hindi mo na rin ako live-in partner dahil tapos na tayo. Papadudot galit na galit ako kay Roy nang malamang kong nabuntis niya ang kalantari niyang babae. Pakiramdam ko ay dobling beses niya akong pinagtaksilan. At hindi ko naisip na meron pa palang mas ilalala ang kaya niyang gawing pananakit sa akin. Ang sama-sama niya, Papadudot. Durog na durog ako ng mga panahong yon at iyak ako ng iyak, pero alam ko na wala na rin naman akong magagawa pa. Yun ang naging hudyat para magkalakas ako ng loob na makipaghiwalay kay Roy. Alam ko na mas priority talaga niya ang pambababae niya kesa sa amin ang anak niya, Papadudot. Ilang taong ko ring pinagtiisan ang hindi pagiging mabuting padre de pamilya at provider ni Roy. Dagdagan pa ng pangungonsinti ng nanay niya na sobrang perpekto sa mga ginagawang kabalbalan ni Roy, Papadudot. Ayoko na. Pagod na ako. Sinagad na ni Roy ang pasensya ko kaya naman mabilis akong nag-alsa baluta ng araw na yon at umuwi kami ng anak ko sa bahay ng Mama Berta ko na nasa Quezon Province. Buti na lamang kahit paano ay may naitabi akong perang pamasahe pero kinapos pa rin yon. Kaya nagpasundo na lamang ako kay Mama sa terminal ng bus, Papadudot. Kung hindi pa naman tinamaan ng lintik yung Roy na yan. Halika, samahan mo ako sa kanila dun sa Pasig. Puputulin ko yung pagkalalaki niya. Wag na po. Tsaka ayoko na rin pong bumalik sa kanila. Pwes, ako ang babalik para maipaghiganti kita. Hindi na po kailangan. Ayoko na po ng gulo. Ewan ko, hindi ako mapakali. Gusto kitang ipaghiganti. Sobrang sama ng ginawa ng Roy na yun sa'yo, nak. Tapos pati nanay niya kinukonsinti siya. Ano talaga naman? Opo, inahayaan niya ng babae yung anak niya. Pinalalabas na kasalanan ko kasi marami raw akong pagkukulang. Babalatan ko sila ng buhay mag-ina eh. Kailan pa nila ginagawa yun sa'yo? Matagal ko na pong nararamdaman na may babae si Roy. Pero
Nito lang sa umamin at ang masahol pa, nabuntis na raw niya. Matagal na pala pero tiniis mo lang. Ayoko lang kasing masirang pamilya namin eh. Ayokong mawalan ng tatay ang anak ko. Mas mabuti pang lumaki na walang kinikilalang tatay yung anak mo. Kesa meron nga pero nuknuka naman ang katarantaduhan. Buti naman natauhan ka na, Lala. Kaya nga po, mali ko lang kasi pinatagal ko pa. Hinayaan ko dahil umaasa ako na sa huli. Kami pa rin ang anak niya yung pipiliin niya. Hindi niya kayo deserve ng anak mo. Kaya tama lang na iniwan mo ng lalaking yon. Magsama sila ng babae niya. Pero kung may pagkakataon lang talaga, gusto ko siyang bigyan ng kaliwat kanang sampal at sisikmuraan ko rin para magtanda. Pag nakasali nanay niya, papakahan ko. Manaman eh. O bakit? Magaling kaya ako manuntok? Alam ko po, pero hindi na kailangan. Sabi ko nga po, ayoko na bumalik sa kanila. Karma na lang po bahala na maghiganti para sa amin ng anak ko. Sa bagay, naniniwala pa naman ako dyan sa karma. Yung bang kapag gumawa ka ng masama, doble o triple na masamang karma rin babalik sa'yo? Buti na lang talaga naisipan mo ng hiwalayan ng manlolokong yun. At umuwi kayo rito ng apo ko. Kasi welcome naman kayo rito sa bahay. Salamat, Ma. At sorry din dahil ang tanga-tanga ko. Dapat noon ko pa ginawa na makipaghiwalay kay Roy. Hindi na sana ako nasaktan ng gusto. Hayaan mo na. Nangyari na eh. Tsaka sabi mo ayaw mo namang masirang pamilya nyo. Ayaw mong mawalan ng tatay yung anak nyo. Ibig sabihin, nilaban mo. Pero si Roy talaga yung may diferensya rito. Kulang yata sa bakuna yung taong yun eh. Pareho sila ng nanay niya may pagkasintu-sinturin. Pag naligaw talaga yun dito sa Quezon, baka katikim yun sa akin ng suntok sa muka. Paawat na po kayo. Hindi ko lang matanggap na ginano nilang kaisa-isang anak ko. Yun ay kinagagalit ko. Sana naiintindihan mo. Wala namang magulang na naghahangad na masaktan ng iba mga anak nila. Naiintindihan ko po kayo. Kaya lang bilang anak, ayoko naman na mapahamak kayo sa kagustuhan yung maipaghiganti ako laban sa kanila sakaling mag-cross ulit yung landas namin. Pero sana, wag na talaga kahit kailan. Sana nga. Naniniwala naman ako sa iyo na kaya mong itaguyod ang anak mo eh. Kakayanin ko po. Oo naman. Malakas ka. Matapang kang babae. Ako kaya nanay mo. Tsaka nandito lang kami ng tatay mo para tulungan kang bumangon. Papadudot mabait si Mama at ang kinakasama niya na tinuring ko na rin parang tunay na ama. Dahil hinayaan nila kami ng anak ko na magstay sa bahay nila. Matagal na panahon na rin simula nang umalis ako sa Sariaya para hanapin ang kapalaran ko sa Maynila. Doon ako nakapagtrabaho at nakapagrenta ng maliit na apartment bago ko nakilala si Roy. Wala akong kapatid at wala rin namang anak ang mama ko sa tatay-tatayan ko at tanging pagtitinda lamang ng mga gulay at prutas sa may tabing kalsada ang pinagkakabalahan nila. Kaya naman masayang-masaya sila dahil umuwi kami ng anak ko. Sa paglipas ng mga araw ay sinabi ko sa sarili ko na gusto ko na lang mag-focus sa pag-move on kay Roy at intindihin ang anak ko. Kaya nga kahit masakit, mahirap at nakakatakot ay sinimulang kong umusan. Butit nandyan ang mama ko na handang umalalay sa akin at sa loob nga lang ng isang buwan ay unti-unti ko nang naibabalik ang dati kong pagkatao. Nasinira at winasak ng dati kong kinakasama, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, mabilis na lumipas ang 2 buwan. Masasabi ko na gumanda na ang disposisyon ko sa buhay at oo, nandun pa rin yung kirot at panghihinayang para sa pangarap kong pamilya na kasama si Roy. Pero iniisip ko na lamang na baka hindi talaga kami ang tinadhana para sa isa't isa. Sa kasabi rin ni Mama, mas mabuti na maghiwalay kami kesa habang buhay akong mag-suffer na kasama siya. Feeling ko kasi ay mamamatay talaga ako sa konsumisyon sa dati kong kinakasama, Papa Dudut. Bukod sa pag-aalaga sa anak ko ay tumutulong ako kina Mama at Papa sa pagtitinda.
Masaya ako dahil nagkaroon ako ng bagong pag-asa sa buhay matapos ng pinagdaanan kong kabiguan. At kapag naiisip ko ang karanasang kong yon, ay natatawa na lamang ako sa sarili ko dahil hinayaan kong mamalagi ako ng matagal sa ganong klase ng sitwasyon. Pero sa bagay, nagmahal lang naman ako at kahit kailan ay hindi yon kahinaan o kasalanan. Kaya lang isang araw ay nakatanggap ako ng tawag sa cellphone mula sa isang unknown number. Hindi ko na sana sasagutin pero nasagot ko pa rin, Papa Dudut. Ganon na lamang ang gulat ko nang ang nanay ng dati kong kinakasama na si Roy ang nasa kabilang linya. Binalita niya sa akin na may sakit daw ang anak niya at kailangan nito ng tulong at pag-aalaga ko. Pinababalik nila ako sa bahay nila sa Pasig pero hindi ako pumayag, Papa Dudut. Binabaan ko ng cellphone ang nanay ni Roy at makaraan lang ang 3 araw ay gulat na gulat ako nang pumunta siya sa bahay namin sa Sariaya, Quezon. Nay, tuloy po muna kayo. Kala ko hindi mo na ako papapasukin dito sa bahay niyo. Tagal mo akong tinitignan sa harap ng pinto eh. Pasensya na po, nagulat lang ako. Siguro hindi mo akalain na makikita kita, no? Ganun na nga po. Maupo po muna kayo, ikukuha ko kayo ng juice. Ay, hindi na kailangan. Wala rin naman akong planong magtagal pa rito sa bahay niyo. Lala, may bisita ka pala? Ay ma, kayo pala. Ikaw ang nanay ni Lala? Oo. Ay, ikaw, sino ka? Ako si Sedes, nanay ni Roy. Roy? Yung manloloko? Hinay-hinay ka sa pananalita mo tungkol sa anak ko, ha? Ikaw ang maghinay-hinay. Baka nakakalimutan mo na sa pamamahay kita. Ay, talaga naman. Lala, pagsabihan mo nga yung nanay mo, sabihin mo, matutong rumispeto. Opo. Wow! Ako pa pala ang walang respeto rito, Sedes. Baka nakakalimutan mong ikaw at ang magaling mong anak ang hindi rumispeto sa anak kong si Lala. Akala mo ba hindi ko alam ang panloloko ng anak mo sa anak ko? At pati na rin pangungunsinti mo sa kalokohan ng Roy na yon. Ha? Ano sinasabi mo? Ma, huwag niyo na pong awayin si Nanay Sedes. Anong magawain na isa tong malakas ang loob pumarito sa bahay natin? Ano bang ginagawa mo rito, ha? Ano? Ito kasing anak mo si Lala. Kausap ko lang nung nakaraan sa cellphone. Pero binabaan ako ng tawag. Buti na lang alam ng anak ko kung saan yung bahay nyo. Kaya pumunta na ako. O bakit ka pumunta rito? Gusto ko lang pabalikin si Lala sa bahay namin. Kailangan siya ng anak ko. Ano ka mo? Tama ba yung narinig ko? Oo! Di pa naman siguro mahina ang pandinig mo, no? Hindi pa. At malakas pa rin ako manuntok. Mama naman, huwag niyo na pong patulan si Nanay Sedes. Eh nakakapikon yung matandang yan eh. Lakas na loob pumunta rito sabihin bumalik ka na rin sa kanila? Aba sinuswerte lang? Nay, diba? Sinabi ko na po na ayoko nang bumalik sa bahay niyo. Ayoko nang makita si Roy. Tapos na kami simula nang mabuntis niya yung babae niya. Nandun na tayo, pero may sakit yung anak ko. Kailangan ka niya. Hindi po akong kailangan niya. Doktor ang kailangan niya kung may sakit siya. Tumpak! Pampira naman, no, Lala. Hindi ka ba talaga mapapakiusapan? Hinahanap ka nga ng anak ko. Ang gusto niya, alagaan mo siya. Parang wala kayong pinagsamahan ng anak ko, ah. Bakit ako? Nasaan yung babaeng nabuntis niya? Doon siya magpaalaga, hindi sa akin. Tungkol sa bagay na yan, wala na. Hiwalay na sila matapos makuna ng babae. Kaya nga nagkasakit si Roy kasi nagluluksa siya sa namatay niyang anak. Oh, di ba? Ang bilis ng karma talaga. Ma, please, wag na po kayo magsalita dyan. Kaya ko na to. Sorry po, Nay Sedes. Pero hindi ako tagapag-alaga ng anak niyo. Oo, nakakalungkot yung nangyari sa baby nila ng babae niya. Pero labas na po ako doon. Hiwalay na kami ni Roy, tapos na kami. Wala na rin akong responsibilidad sa kanya. Papa Dudut, galit na galit ang nanay ko na pinaalis ang nanay ni Roy sa bahay namin. Pero syempre naawa pa rin ako sa kanya dahil magulang lang din siya. Na nag-aalala sa kanyang anak, kaya lang ay desidido na akong hindi bumalik sa bahay nila para alagaan ang dati kong kinakasama. Tama na kami ni Roy at hiwalay na kami.
At hindi rin naman ganong kadaling kalimutan ang mga ginawa niya sa akin, pati na rin ang nanay niya. Sa isip ko ay napaka-unfair nila kasi pag sa hirap ako ang gustong kasama. Pero kapag sa sarap ay iba. Nakakagalit at alam kong hindi ko yon deserve. Kaya nga pinagdasal ko na lamang na sana'y gumaling si Roy sa kanyang karamdaman, pero wala na akong plano na bumalik sa buhay niya. Masaya na ako kasama ang anak ko at ang mga tao na totoong nagmamahal at nagpapahalaga sa akin. Mabilis na lumipas sa mga araw at paulit-ulit pa rin akong tinetext ng nanay ni Roy na puntahan ko siya sa bahay nila para alagaan si Roy. Kesyo, hinahanap daw ako ng anak niya pero wala na akong pakialam pa. Kinatagalan ay tumigil na rin si Nanay Sede sa pagte-text sa akin. Siguro'y nagsawa na din o di kaya ay tinanggap na lamang niya ang desisyon ko. Nagdaan pa ang 1 buwan at lumuwas ako noon sa Pasig para magninang sa binyag ng anak ng dati kong katrabaho. Noong nasa bahay nila kami pagkatapos ng binyagan sa simbahan, nagulat ako kasi nandun si Roy na bigla na lang daw pumunta dahil sigurado raw siya na pupunta ako. At binalita niya sa akin na magaling na siya sa sakit niyang pulmonya, Papa Dudut. Alam mo, panira ka ng araw eh. Sorry na. Surihin mo mukha mo. Nagpunta ako rito para makita mga dati kong katrabaho, hindi ikaw. Alam ko naman yun, pero ito na lang yung paraan na naisip ko para makausap ka. Hindi mo na rin kasi sinasagot yung mga text at tawag namin sa'yo ni nanay. Ay, sorry ha. Hindi ko na rin natatanggap. Nakablock na kayo sa akin. Ang kulit nyo kasi mag-ina eh. Hindi mo na ba talaga kami mapapatawad? Yung nanay mo, napatawad ko na. Pero ikaw, hinding-hindi. Lakas ng tama mo, no? Nakuha mo pa talagang itanong sa akin ang bagay na yan? Umaasa pa rin kasi ako na magkakabalikan tayo. Siraan na lang ang tuktok ko pag binalikan pa kita. Pero may anak tayo. May karapatan pa rin ako sa bata. Hindi ka naman nagpakatatay sa anak natin eh. Ayaw mo nga na alagaan siya, di ba? Dami mo pa nung dahilan, kesyo pagod ka. Nagawain ko yun kasi babae ako. Nakakapikong ka na. Kaya nga nagbabagong buhay na ako. O, anong gagawin ko sa pagbabagong buhay mo? Lala naman, wag mo naman gawin sa akin to. Gagawin ko kung anong gusto kong gawin. Ikaw nga, ginawa mo lang din noon ang gusto mo eh. Alam ko naging siraulo ako. Alam ko marami akong pagkukulang sa inyo ng anak natin. Pero pinagsisisihan ko na yun lahat. Hindi mo na ba ako pwedeng patawarin? Hindi mo na ba ako pwedeng bigyan ng pangalawang pagkakataon? Binibigay lang ang pangalawang pagkakataong sinasabi mo sa mga taong deserving. Pero ikaw, hindi ka kasama sa mga taong yon, Roy. Huwag ka nang umasa na makikipagbalikan pa ako sa'yo dahil matagal na tayong tapos. Maawa ka naman sa akin oh. Naawa ka ba sa akin nung niloko mo ako? Naawa ka ba sa akin nung pinagmukha niyo kung pangit ng nanay mo para lang makonsinti ang pambababae mo? Hindi naman, di ba? Kaya sabihin mo, bakit ako maaawa sa'yo? Mabuti pa umalis ka na. Lala naman, huwag mo akong paalisin. Anong wag paalisin? Eh, hindi ka naman imbitado rito. Tsaka sinisira mong araw ko, nakakainis ka na. Gusto ko lang naman mag-sorry sa'yo. Wala nang magagawa yung sorry mo, hindi na ako makikipagbalikan sa'yo. Gusto mo bang lumuhod ako? Ano? Sige, luluhod ako. Tumayo ka nga dyan, nakakahiya ka. Wala akong pakialam kahit na nakakahiya pa tong ginagawa ko. Pero desperado na ako. Gusto kong magkabalikan tayo. Gusto kong magsimula ulit tayo ng panibagong buhay. Gusto ko na ulit magpakatatay sa anak natin. Tumayo ka na dyan, sabi eh. Tatayo lang ako kapag pumayag ka nang bumalik sa akin. Di wag kang tumayo dyan. Bahala ka sa buhay mo. Iwanan na kita. Sandali lang! Roy, napipit ko na talaga ako sa'yo ah. Isa pang pangungulit mo sa barangay na tayo mag-uusap. Sinabi ko na sa'yo na hindi na ako makikipagbalikan sa'yo. Pagod na ako sa relasyon natin. Ayoko na ulit mangunsumi sa'yo. Ngayon, kung totoo nga na nagbago ka na, di mabuti. Pero hindi ibig sabihin doon na natatapos yung mga kasalanan mo sa akin.
Kung alam mo lang kung gaano kalalim yung sugat sa puso ko na kagagawan mo, sana hindi na lang kita nakilala noon. Sana hindi na lang kita minahal. Papadudot, kitang-kita ko ang matinding lungkot sa mga mata ni Roy nang marinig ang mga sinabi ko. Pero wala na akong pakialam pa. Tinalikuran ko na siya at bumalik sa bahay ng katrabaho ko. Nakita ko naman na umalis na rin siya kaya kahit papaano ay napanatag na ako. Kaya lang ay aminado ako na hindi ko na na-enjoy ang araw na yon dahil sa pag-eksena ng dati kong kinakasama. Bukod doon ay nanginginig pa ang katawan ko sa enkwentro namin. Pero wala akong pinagsisihan na tinanggihan ko ang pakikipag-ayos niya sa akin. Kung noong nagkasakit siya ay nagawa ko siyang tiisin. Alam ko sa sarili ko na magagawa ko ulit yon. At hanggang sa kasalukuyan ay masaya ako sa desisyon kong tuluyang makipaghiwalay na sa kanya, Papa Dudut. At ang huling balita ko ay nag-resign na raw siya sa pabrika na pinagtatrabahuhan niya. At hindi ko na alam kung ano na ang nangyari sa buhay niya. Basta sa ngayon ay focus na lamang ako sa sarili ko at sa aking anak. Maraming salamat po, Papa Dudut, sakaling mapili po ninyong basahin ang istorya ng buhay ko. Sana po'y kinapulutan po ito ng aral at inspirasyon ng mga kabarangay natin na huwag manatili sa mapang-abusong relasyon. Matuto tayong piliin ang ating sarili. Huwag tayong magpakamartir. God bless po sa inyong istasyon and more power, Papa Dudut. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Lala. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever.